20 po, verse 27 up to verse 29. Okay? Acts sa Tagalog ay gawa, no? Chapter 20, verse 27 up to verse 28. Babasahin po ni Brother Eric ang 27, Sister Malo 28, si Nanay Lenny ang 29. Sige, brother. According sa book of Acts, chapter 20, verse 27, For I have not shown to declare unto you all the counsel of God. Amen. Sister Malo po. Sige lang po sa Tagalog lang po. Mag-ingat sa makatuwid sa inyong mga sarili at sa buong kawan na nasa kanilang Espiritong Banal ay nagawa kayong tagapangasiwa upang pakainin ang Iglesia ng Diyos na nabili niya ng kanyang sariling dugo. Dahil kayo po. Sapagkat nalalaman ko ito na pagtapos ng aking paglisan ay papasok ang mababagsik na mga lobo sa inyong kalagitnaan na hindi magpapatawad sa kawan. Amen. Okay? So, dito po tayo mag-aralan po ngayon, mga kapatid, sa tatlong talata po ito. Una po ay, ito po, bago po umalis itong si Pablo sa kanyang ministeryo, no, during the time. At ang kanyang kausap po dito, yung mga mananampalataya, no, during the time sa kanyang ministry o sa ministry po ng Panginoon na pinagkaloob po sa kanya. Kaya dito ay makita ko natin na meron po tinatawag po na utos po ang Panginoon, no, dito po sa kanyang church. Kaya nga ang paksa natin ngayong hapon ito ay ang banal na utos sa Iglesia ng Diyos. Ang banal na utos sa Iglesia ng Diyos. So dito ay verse 27, sa binasa kanina ni Brother Eric, malinaw po no, na isinasaysay ng ating kapatid na Pablo. Okay? Ano po ang kanyang isinaysay during the time sa kanyang pagharap doon sa mga mananampalataya ay yung kapasyahan ng Diyos. No, yung kapasyahan ng Diyos ay kanya pong isinasaysay. Ibig sabihin, ang aral lamang dapat ng Diyos ang siya pong ibahagi, no, ipangaral sa mga mananampalataya, no? At yun din po yung siyang ginagawa po natin ngayon, na sa tuwing tayo po ay may pagkakatipon, ay siyempre ay dapat sentro po yung aral po no, ng ating Panginoon. Isaysay po natin ang nais at ang kalooban po no, ng ating Panginoon. Sapagkat sa verse 29, sabi po dito, for I know this, sabi ni Paul, ni Apostle Paul, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So, alam po ni Pablo, ni Pablo na sa pag-alis po niya, ay magsipasok po yung mga lobo. Ibig sabihin, yung mga di umanong tinatawag po na mga di umanong mananampalataya o namumuno o nangangaral na ang motibo po ay hindi po tunay o totoo sa harapan po ng ating Panginoon, no? Ito po yung mga lobo, ibig sabihin, ang motibo lang niya ay para po sa kanyang kapakinabangan, no? Na hindi magpapatawad sa kawan. So ito po mga nangyaring ito ay nangyayari na din po ito sa panahon natin ngayon, no? Mula noon hanggang ngayon ay nangyayari po 'yon. Subalit, para po tayo maging matatag, maging masigla, maging matibay, ano po yung dapat gawin ng isang lingkod po ng Diyos para po ay ang mga tupa ng Panginoon o yung flocks po ng Panginoon ay maging matatag, magpatuloy at patuloy po na nilang gawin yung gawain po ng ating Panginoon. So, meron pong 5 bagay na nais ko pong i-share po sa inyo mga kapatid. Number 1, no? Sabi po dito, sa number 1 sa
Acts chapter 20, verse 28, sabi po dito, Take heed therefore unto yourselves. No? Mag-ingat na kayo sa inyong sarili. So number 1, yung pag-iingat, mahalaga po. No? Yung watchfulness na tinatawag, na kung saan po yung pag sinabing mag-ingat, patuloy na pagbabantay sa sariling buhay. No? Sa ating paglilingkod na ito, dapat babantayan natin ang ating mga sarili. No? Ano po yon, mga kapatid, sa ating pagbabantay? Of course, sa ating buhay, bantayan natin yung doktrina na atin pong pinanghahawakan sa ating paglilingkod na ito. At of course, yung asal ng mga anak ng Diyos. No? Kaya dapat yung doktrina, asal ng isang anak ng Diyos ay nakaugnay po ito sa mga salita po ng ating Panginoon. Hindi ito kondisyon ng kaligtasan, kundi tungkulin sa ministeryo. So may tungkulin. Ang tungkulin natin, mag-ingat tayo una sa lahat. No? Sapagkat pagka hindi tayo nag-iingat sa panahon ngayon, may tendency po na tayo po ay madaya, no? Maari din po tayo ay madala sa mga magagandang pananalita, no? Kaya po pinapag-ingat po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo yung kanyang mga anak. Kaya po dito basahin po natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, no? Basahin natin ang 1 Timothy chapter 4 verse 16. Okay, ito pong tagbilin ni Pablo kay Timoteo at saka sa church po ng Efeso, no? Basahin po natin 1 Timothy chapter 4 verse 16. Okay. So, babasahin po ni Sister Agnes ang verse 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay iring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. So, napakaganda, no? Sa sinabi po ni Pablo na mag-ingat ka sa iyong sarili, sabi niya kay Timoteo, no? At of course, sa church na nakikinig, at sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. So ang tanong, yung word ba na ililigtas ay kaligtasang eternal po ito doon sa langit? Yung save na sinasabi? O kaligtasan doon sa mga maling turo at mga maling pamumuhay? Temporal salvation po ito, hindi ito kaligtasan doon sa langit, no? Ito po'y malinaw na mag-ingat daw tayo sa ating sarili, no? At sa turo, of course, no? At dito ay nakikita ho natin na pagka totoo, tama ang ating pangangaral, ay naililigtas natin yung ating sarili doon sa mga maling aral, sa mga maling doktrina, sa mga maling pamumuhay. Okay? At ang sabi dito, pati pala ang nagsisipakinig sa atin, sa ating pangangaral na mga salita ng Diyos. Kasi delikado po, pag mali ang pangangaral, siyempre ang nakikinig ay kung kanilang paniniwalaan ito, maging mali din sila, no? Para bagang ang paglilingkod, katulad po yan ng polo ni Brad, no? Kita niyo yung polo ni Brad? Di ba? Diretso yung butones. Pero pagka nilagyan niya ni Brad ng una mali, mula sa umpisa mali, pagdating ba Brad sa dulo, mali din? Mali din, kasi hindi tumutugma po eh. Hindi kapantay eh. Parang ganun lang din po yung aral ng Panginoon. Kailangan, sa umpisa, ang aral ng Diyos tama. Hanggang sa dulo yan, maging tama na po yan. Kasi po, aral ng Diyos ang siya nating pinanghawakan o siya natin pong pinanindigan, no, sa ating paglilingkod sa Kanya. So ito pong ibig sabihin na iligtas natin ating sarili doon po sa mga maling aral, mga maling pamumuhay, at maging po yung mga nakikinig po sa atin katulad po nito, no? Kailangan ay sure po na ang ating binabahagi
ay mga salita po ng Diyos. Kaya ang sabi po ni Pablo ay mag-ingat kayo. No? Mag-ingat nga kayo sa inyong sarili. So, hindi po kasi biro yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi naman po ito laro-laro lang. No? At ang pinag-usapan po dito, kaluluwa po eh. Tama po? Hindi naman ito ang pinag-usapan dito, kabuhayan o anumang mga bagay. Kaluluwa po ang pinag-usapan po dito. Kaya mahalaga yung katotohanan ng mga aral po ng ating Panginoon. Now, yun po yung warning ng ating Panginoon sa atin, na mag-ingat po tayo. Next, Hebreo chapter 3 verse 12, basahin po natin. Hebreo chapter 3 verse 12, mga kapatid. Hebreo chapter 3 verse 12. Okay, babasahin po ni Mr. Edna ang Hebreo chapter 3 verse 12. Sige po. English man yan o Tagalog? Sige po. Magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Amen. So, pinapag-ingat pa rin tayo kasi dandan po natin ay hindi lahat na kasama natin merong totoong pananampalataya. Totoo ba yan? Obserba na ba natin? Amen. Meron. No? Hindi lahat na nagiging sumusunod sa Panginoon o naging katulad po natin na mananampalataya ay totoo na. Kaya sabi po dito ni Pablo, magsipag-ingat kayo mga kapatid. Sino ang sinasabihan? Mga kapatid. Ibig sabihin, mga mananampalataya na po yun. Tayo na mga kapatid, no? Mga tupa ng Panginoon. Baka sakaling meron sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Yung pusong masama, ito po yung gusto lang pakinabang. Wala na siyang ibang iniisip, wala na siya ibang pakay, kundi ang gusto lang niya, meron siyang pakinabang doon sa mga bagay na yon. After noon, wala siya pakialam. Ang motibo niya, hindi talaga paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ho dito, ay isang pusong masama na walang pananampalataya. Nagkukunwari lang po yun. Ibig sabihin na meron siya pananampalataya, pero wala. Na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ang matindi pa pong niyang gagawin, hihilain ka pa, paalis doon sa paglilingkod sa totoong Diyos. Ibig sabihin, sisiraan ka pa, no? Ibig sabihin, talagang sisiraan pa yung gawain po ng Panginoon. So, itong church ng Panginoon ito sa atin na pinagkatiwala, nakaranas na po, marami na pong karanasan, marami na pong mga nangyayari. Alam po yan ni Nanay, no? Mga nangyayari po sa church ng ating Panginoon. So, ito po yung warning po ni Lord na kailangan po tayo talaga mag-ingat, no? Sa mga bagay na ito, sa ating paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Okay? Ang babala ay ukol sa tinatawag po na katapatan, no, sa ating Panginoon, hindi sa pagkawala ng eternal life, no? Ang babala ni Lord, hindi dahil nawala ang iyong buhay na walang hanggan, kundi ito po ay para tayo magkaroon ng katapatan, tunay at totoo na paglilingkod sa Panginoon. So, yun pong number 1, na winawarningan po tayo ni Lord, nang sabi niya, mag-ingat nga kayo. Na number 2, ito po yung sinong tinutukoy na mag-ingat kayo. Yung kawan, the flock. Kaya sabi ho doon, at sa buong kawan. So kawan, kasama po tayo doon. Lahat po ng mga mananampalataya, lahat po yan ng mga tinubos ng ating Panginoon Kristo. Yun po yung tinatawag na sheep or kawan ng ating Panginoon. Kawan, ang lokal at nakikita iglesia ng mga mananampalataya. Hindi lahat ng hinirang sa buong mundo. So, hindi ho lahat ng mga hinirang ng Diyos sa buong mundo ay nandoon sa loob ng local church. Bakit kanyo? Basahin po natin ang John chapter 10, verse 16. No? Para po alam po natin na meron palang ibang mga tupa si Lord na wala sa kanyang kulungan o sabsaban. No? Ang kulungan kasi dito na tinutukoy, yung church ng Panginoon. Okay? So, John chapter 10, verse 16, mga kapatid.
Okay? Sige po, babasahin po ni Nanay. John chapter 10, verse 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan. Ito. Oo. Sila rin ay dapat kong dalhin Mhm. at sila ay nakikinig sa aking tinig Mhm. at magkakaroon ng isang kawan Mhm. at isang pastor. Amen. So, malinaw po, no? Nang sabi po ng ating Peso Kristo, at meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Ibig sabihin, wala sa kanyang church. Sila'y kailangan din naming dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. So, ang tanong sa panahon natin ngayon, yung pagdidinig natin ng tinig ni Lord, literal ba na si Lord mismo nagsasalita? O tinig sa pagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Ang tinig na sinasabi dito, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pero dito sa John chapter 10 verse 16, yung tinig niya mismo nung siya po'y nakatawang tao during the time. Dahil nga po si Lord, wala na ngayon dito sa lupa, umakyat na siya sa langit, sa kanang kamay ng Ama. Tandaan po natin, Acts chapter 1 po yun. So, ang pangangaral natin ay mahalaga. Ito po yung tinatawag na diringgin nila yung tinig ng Panginoon kasi ang pinapangaral mo ay salita po ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, di ba ba? At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So, kaya ang purpose po ng isang anak ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Nananawagan ka na silang mga tupa ng Panginoon dapat madala sa church, tama? Madala sa simbahan, madala sa kulungan ng ating Panginoon na walang iba kundi ito po ang church niya. John chapter 10 verse 27. Okay? John chapter 10 verse 27. Okay, babasahin po ni Brother Eric. John 10:27 po. John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. Malinaw po, no? Dinarinig daw sabi ni Lord, dinarinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisusunod sa akin. So, kilala po tayo ni Lord at tayo po ay sumusunod sa Kanya. Tama? Kaya ito na ngayon ang sitwasyon natin. Okay? Nakikilala tayo ni Lord, alam ni Lord na tayo sa Kanya, at tayo po ay sumusunod, no, sa ating Panginoon. Okay? So, kailangan pakainin ang tupa po ng ating Panginoon. Tayo, kailangan pakainin ng mga salita ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 2. Basahin po natin. 1 Peter chapter 5 verse 2. Okay, basahin si Agnes. 1 Peter chapter 5 verse 2. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Amen. Napakaganda, no? Malinaw po yan, no? Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. So, ang tinutukoy po dito, yung mga pastor, mga elders, na dapat pangalagaan ang kawan ng Diyos. Sinong kawan ng Diyos? Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga tupa ng Diyos. Na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno. Ibig sabihin, meron talagang namumuno po, na hindi sa pilitan. Kaya po, ang pagkapastor, hindi po yan sa pilitan, right? Yung namumuno sa church, hindi po yan sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po ang pamumuno sa church, yan po ay kalooban po yan ng Diyos. Tama? At dapat masaya ka sa iyong ginagawa sa church po ng ating Panginoon. Na kahit po mahirap, subalit masaya. Kaya sabi dito ni Pedro, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan. So ayaw po ni Lord na ang namumuno meron kapakinabangan doon sa
sa kanyang motibo, sa kanyang puso, sa kanyang pamumuno, sa ayaw po ni Lord, kundi sa handang pag-iisip. So malinaw po, tungkol po sa kawan ni Lord, pinapakain po yan, at dapat ang nagpapakain ay wala hong dapat iniisip na anumang kapakinabangan. So, katulad po sa atin, hindi naman po tayo nagpapatuloy dahil po sa suporta. Tama? Hindi naman tayo nagpapatuloy dahil meron tayo nakuha o anuman. Wala ho. Kundi tayo nagpapatuloy dahil ito po yung nais at ang kalooban po ng Panginoon at ito po yung tawag po ng Diyos na dapat po nating gawin sa atin pong paglilingkod na ito, mga kapatid. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang gawain po ng ating Panginoon. Okay? Ang ministeryo ay tagapag-alaga, hindi tagapaglikha ng mga tupa. No? Si pastor hindi tagapaglikha ng tupa, o ikaw tupa ka na. Hindi ho ganon, mga kapatid. Kasi ang tupa ay tupa po yan ng Diyos. Tama? Ang tupa ay hindi po pwede maging kambing. At ang kambing, hindi po pwede maging tupa. Pagka kambing ka talaga. Pagka tupa ka po talaga. No? So, malinaw po. Next, number 3, tagapangasiwa o overseer. Yun? Na inilagay sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapangasiwa. So, ang Diyos na rin po ang siyang naglalagay. Hindi po yung tao. Hindi po sa pinipili ng tao yung magiging isang tagapamuno o tagapangasiwa po, mga kapatid. So, tagapangasiwa, yung overseer na tinatawag, isang lalaking tinawag at inilagay ng Espiritu Santo upang magbantay at maglingkod sa iglesia, hindi pinili ng sarili o ng sistema ng tao. Okay? Kaya tayo po ay narito hindi dahil po sa sistema ng tao o pansariling kapakinabangan, kundi ito po ay tinawag, inilagay ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, doon po sa church. Kaya nga po, di po ba, nakaraan, nabasa natin, Jeremiah chapter 3, verse 15. Anong sabi sa Jeremiah chapter 3, verse 15? Sabi po ni Lord, bibigyan ko kayo at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. So tandaan po natin, ang nagbibigay po, mga kapatid, sa pastor, walang iba kundi ating Diyos, mga minamahal. Pero hindi lahat na pastor, tunay na pastor. Tama? Kaya nga sabi ni Lord, mag-ingat po kayo. Okay? So, ang iglesia ay kumikilala sa tawag, hindi gumagawa ng tawag. Okay? Yun po yun. Now, number 4, okay? Yung una, mag-ingat, mga kapatid. Pangalawa, ang mag-ingat ay kawan. Pangatlo, tagapangasiwa. At ang pang-apat, pakainin. No? Upang pakanin ang iglesia ng Diyos. Kaya ang purpose pala, kung bakit inilagay ni Lord yung pastor sa church, para pakainin ang tupa ng iglesia ng Diyos. Tayo po yung church ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, mahalaga yung pangangaral doon sa mga tupa ng Panginoon. Kaya ang pinapangaralan, ang tupa ng Diyos, hindi ang kambing. Okay? Palagay nyo ba, pagkapangaralan ang kambing, makinig ang kambing? Hindi. Palagay nyo po? Hindi. Hindi makinig ang kambing. Kambing yan eh. Diba? Ang tupa ang nakikinig. No? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga pangangaral ay ano man yung sitwasyon, dapat ipangaral. No? 2 Timothy chapter 4 verse 2. Basahin po natin. Okay? 2 Timothy chapter 1 Timothy, sorry po. No? First Timothy. Sorry. 2 Timothy, meron pa lang chapter 4. Sige po. Chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Opo.
Okay, pakibasa po. Una nakakita, pakibasa. First Timothy, Sige po. 2 Timothy chapter 4 verse 2, Ah, preach the word, be instant in season or out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Amen. Malinaw, no? Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Okay? So, ibig sabihin, ano man yung panahon, kailangan natin ipangaral po ang salita po ng Diyos. Amen. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So, mahalaga na sinusawata ng salita ng Diyos ang anak po ng Diyos. Tama? Kung tunay ka natupa, pagka sinasawata ka, dapat pasalamat ka sa Lord. Di po ba? Kasi na-review ka eh. Ibig sabihin, meron kang maling ginawa. Tama po? Pastor, nasasaktan ako eh. Nire-review ka ni Lord. Okay? Masarap nga nasaktan kaysa hindi nasasaktan. Open rebuke is better than secret. Yun. Open rebuke is better than secret love. O sikreto pa po yan, no? Diba? Oh. Kaya malaga yung rebuke sa buhay po natin. Kahit ako, rebuke nyo pag maling ginagawa ko. Tama? Amen. Kahit ako. Halimbawa, nakita niyo si Pastor, pasuray-suray dyan, lasing. O, Pastor ka ba naman eh, di ba? Rebuke nyo. So, lahat tayo, kailangan mag-ingat. Tama? Amen. Kailangan magbantayan po tayo bilang mga kapatid, hindi magbantayan ng mali, kundi magbantayan tayo na kung sino po yung mali, dapat palakasin. Tama? Dapat dalhin doon sa tama at totoong pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. So, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. So, mahalaga yung tinatawag po na long suffering. Ang long suffering ba mahaba? Long. Long nga eh, di ba? Mahaba talaga yan. Di ba? Hindi lang naman sinabing suffering, kundi long suffering. Pastor, bakit hanggang ngayon meron pa rin akong long suffering? Mahaba nga eh. Di ba? Mahaba eh. So talagang ganon ang paglilingkod sa Lord. Merong paghihirap talaga. No? Mahirap ang paglilingkod sa Lord, pero masarap. Tama? Amen. Okay? Napakabuti po ng Panginoon. Matthew chapter 28 verse 20. No? Bago umakyat si Lord sa langit, ito po yung sinabi po niya, mga kapatid. After na siya po ay nabuhay na magmuli. No? At kanya pong minute po niya ang mga kapatiran doon sa Mount of Olives po. Ito po yung kanyang sinasabi. Matthew chapter 28 verse 20. Slide na, pakibasa po. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Malinaw po, no? Teaching them, turuan sila na sumunod sa ipinag-uutos ko sa inyo, sabi ni Lord. Ang ituturo pala, yung mga utos ni Lord. Hindi po utos ng reliyon. Hindi po utos ng tao. No? Hindi utos ng sinuman. Malinaw po eh. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Tingnan niyo po, ano pangako ni Lord? And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So malinaw ang pangako po ni Lord. Panghawakan po natin. Kaya ang sabi doon sa Hebreo chapter 13 verse 5, I will never leave thee nor forsake thee. So yun po kasi ang pangako talaga ni Lord. Kaya panghawakan po natin. At tandaan po natin ang pangako po ni Lord kahit kailan ay hindi ho nabibigo. Okay, now number 5, yung tinatawag po na redeem, no? Binili. Na binili niya ng kanyang sariling dugo. Tingnan niyo po ang binili niya ng ating Panginoon, yung kanyang sariling dugo. Okay? Pagka ba binili mo ang isang bagay sa iyo na?
Bili, ibig sabihin kasi pag binili mo na, ibig sabihin bayad na yan. Di ba? Oo. Tandaan po natin, hanggat sa iyo isang bagay, pagka hinulug-hulugan mo, hindi pa tapos yan. Hindi pa bili yan. Okay? Pagkatapos na ng bayad, yun, ito nabili ko. Yan, pwede mo sabihin. Ganon din po yung ating buhay spiritual, ang ating kaligtasan. Mga kapatid, tandaan po natin, tinubos po tayo ng Panginoon. Kaya sabi yun niya, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay? Ang ganap at walang hanggang gawa ni Kristo sa krus na nagbigay ng tiyak na kaligtasan sa kanyang iglesia. Okay? So, tandaan po natin, ang church, meron pong local church. Tayo po yon sa local church natin. At meron din tinatawag yung kabuuan na tinubos ni Kristo, that is universal church. Sapagkat merong mga tinubos si Kristo na wala pa sa loob ng church. Tama? Wala pa po sa local church. Kaya sabi niya doon ay dadalhin niya, no? Dadalhin niya yung kanyang mga tupa. So may katakdaan po bawat tupa ng Diyos na mapunta po sa church ng ating Panginoon. Kaya po ang nagdadagdag sa church ang Diyos, hindi po yung pastor. Tama? Ang gawain po ng pastor to preach the gospel. Okay? To preach the gospel. Hindi ho siya tagapagligtas ng kaluluwa sa impyerno. Okay? Utos ni Lord na ipangaral, pakainin ang ligtas o ang tupa ng ating Panginoon. Ano po ang katibayan, mga kapatid? 1 Peter, basahin po natin 1 Peter chapter 1 verse 18 po. Okay? Up to verse 20. Pakibasa, Brother Eric. 1 Peter chapter 1 verse 18, For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. 20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Amen. So, malinaw po, no, na tayo pala tinubos, hindi dahil sa nasisira o pilak o ginto, no, o nasisira mga bagay, kundi tayo po ay tinubos ng precious blood ng ating Panginoon sa Kristo. So, ang tanong, kailan? Verse 20, who verily was foreordained before the foundation of the world. Ang tanong, bakit pastor before the foundation of the world? Kasi tayo hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya ang pagtubos, mga kapatid, before the foundation of the world din. Kaya malinaw po, kasunod na saknong, but was manifest in these last times for you. So yung manifestation nangyari na, tama? Ginawa na po ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, manifestation po yun. Pero ang pagtubos sa atin before the foundation of the world. Kasi kasama po yan sa plan of salvation from eternity to eternity. Kasama po yan sa plano ng Diyos sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maaaring sasabihin natin, Pastor, mo kaya tayong imposible. Meron bang imposible sa Diyos? Wala imposible sa Diyos. Nagagawa ng Diyos ang nais po niya. Yung gustuhon niya. Kaya sabi niya dito, malinaw po, who verily was foreordained before the foundation of the world. Tingnan niyo po, malinaw po yan. Okay, ito po yung Universal Church na tinubos ng Panginoon Kristo. Lahat ng mga hinirang ng Diyos, but was manifest in these last times for you. So naganap na ang preba katibayan yung pagtubos ng ating Panginoong Heso Kristo. So malinaw ang kanyang pagbili ng kanyang dugo sa atin mga kapatid. Kaya po dapat po tayo ay maglingkod sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nagtubos po sa atin. Ang pagtubos ay tapos na. Totoo po ba yan? Tapos na before the foundation of the world. Sabi ng Biblia Di po ba? Pero ang actual na nangyari nung panahon ng ating Panginoon Kristo, right? Okay?
Yun po yung manifestation na nangyari po. No, doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang pagtubos ay tapos na. Hindi umaasa sa gawa ng ministro o tao. Kaya ang pagtubos, ang nagtubos po hindi ministro, hindi tao, hindi pastor o sinuman. Kundi ang nagtubos ay ang atin pong Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, malinaw po mga kapatid, na ang precious blood of our Christ ang siyang nagtubos po sa atin before the foundation of the world. Magka-ugnay po yan. Hindi pwedeng hindi mag-ugnay ang paghirang, ang pagtubos, at ang pag-born again sa atin ng Espiritu ng Diyos. Magkakaugnay po yan lahat, mga kapatid. Okay? Now, pangwakas po, mga minamahal, sa ating pangwakas na pag-aaral, ang Acts chapter 20, verse 28, ay hindi nagtuturo kung paano maligtas ang tao, kundi kung paano paglingkuran ang mga naligtas na o ang mga kapwa mananampalataya. Ang iglesia ay tinubos na. Ang ministro ay tinalaga o ang pastor, at ang tungkulin ay tapat na pagpapakain sa ilalim ng kaayusan ng Diyos. So may tungkulin po ang pastor, pakainin ang tupa po ng Panginoon, at of course, lahat tayo meron pong tungkulin sa ating Panginoon. Ang tungkulin naman ng mga tupa ng Diyos ay makinig, sumunod, no? At maglingkod sa tunay at totoong Diyos. Tayo po yon, mga minamahal. Okay? Kunin po Panginoon sa atin po